Sila Khan, ng The Kingdom. Wala pong iba kung hindi si Bossing Vic Soto. Bossing, good Hello. morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Isang Opo. magandang umaga. Bossing, una sa lahat, congratulations. Thank you. Napanood ko yung The Kingdom nito lamang linggo. And grabe, napakadaming tao. Nakakatuwa Salamat, kasi buhay na salamat. buhay yung sinehan eh. Di ba, Bossing? Kanina Oo. kinukwento ko kay Manong Ted, ang first na movie na napanood ko, movie mo, Super 123. Oh. First movie sa Ilan sine. taong ka noon? Um, 4? 4? I think. Ako mga 4. 14 noon ako, Oh. no? Mga 14 ako noon eh. Ayos. Oh, eto, bossing. Syempre, nakita ko rin yung sa Metro Manila Film Fest, Gawad Parangal, nakakuha ng 5 pagkilala, 5 awards ang The Kingdom. Opo, opo. Paano po ito nakaapekto ngayon sa mga nanonood, sa pumupunta ng sinihan? And inasahan nyo ba to? Oo, inasahan ko naman dahil nung mapanood ko yung yung pelikula ng buong buo na kompleto na yung effects, kompleto na yung music. Uh, Nakita ko kung gaano kagaling ang aming director, ang aming writer, ang aming production design ng music at yung mga pag-arte ng mga kasama ko sa pelikula. At talagang inaasahan ko na mabibigyan ng recognition, parangal yung ating pelikula. Mm-mm. At ako naman ay nagpapasalamat sa mga jurors at kahit papaano na-recognize nila na uh, ibang klase yung pelikula. Mm. Pero paano po yung ginawa ninyong paghahanda dito, bossing? Kasi ang napansin ko dun sa movie, of course, ibinalik nyo nung panahon ng mga balangay, ng mga babaylan, ng lakan, but at the same time, minix nyo dun sa mga social issues natin ng kasalukuyan. So, kayo, first time kayo naggumanap bilang isang lakan, seryosong karakter, paano po ninyo ito pinaghandaan? Ay, matindi at matagal na paghahanda ang ginawa namin ni Direk Mike Tuviera, no? At congratulations nga para kay Direk dahil tinanghal siyang Best Director. Mm-mm. Anyway, pag-usapan namin ito early this year pa eh. Nung Mm-mm. presenta sa akin yung konsepto, nung inilatag na sa akin yung concept ng pelikula, na ito sabi nga sa akin, ito isang seryosong pelikula tungkol sa isang kaharian. Akala ko nga noong una medyo may pagka-fantasy at Mm-mm. may mga magic kasi mga kaharian, sanay ako kay Enteng Enteng Kapisote. Kabisote. Nung presenta niya sa akin, ay tumaas yung mga kilay ko. Hindi lang isang kilay, 2 kilay. Oo. so, so nung finally, nalaman ko kung sino mga kasama, nalaman ko kung paano ilalatag yung istorya, naging interesado ako. Mm. Uh, Bilang ako'y sanay ako sa comedy, yun naman talagang, kumbaga yung comfort zone ko, komedya eh. Mhm. Uh, mapa-telebisyon, mapa-pelikula. Sabi ko, why not give it a try? First time kong gagawin ito. It's a serious drama film na ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Hmm. Parang jumbo hotdog lang yan eh, kaya ko ba to? Hmm. Yung, sabi ni Direk, sa tulong naman ni Direk sa kanyang motivation, sa kanyang pagpapalakas ng loob ko na kayang-kaya mo to, bossing, pagtutulungan natin ito. So, ilang buwan yun, nung kompleto na yung script, talagang over and over, talagang nire-review ko yung script, yung aking mga dialogue, dahil medyo kakaiba yung mga pananalita ng mga tauhan dito sa pelikulang ito. Oh, yes. So, pinagsanayan ko na yun.
pati sa acting, anong klaseng acting ang gagawin ko. Ginaid ako ni Direk ng aming writer. At sa tulong naman ni Direk, at sa tulong ng mga kasama ko sa pelikula, yung mga artista, naitawid naman kahit paano. Naitawid naman. Bossing. Yeah, Manong Ted. Good morning. Andiyan ka pala. Si Chacha kasi nagle-labor ngayon. Na naman. Na naman. Okay. Anyway, Bossing, nung bang dinedevelop yung script nito, meron kang contribution? Meron ka bang nasabi para mas gumanda ito from the original po na konsepto? Alam mo, kung di ako nagkakamali, nakapitong draft Oh. ang aming script. Dahil from the first script, inuupuan namin yan kasama yung mga ibang artista, yung production designer, yung aming cinematographer. Nakapitong ulit yan. Nakapitong latag ng script yan. Until finally, if I'm not mistaken, 7th or 8th draft ng script, yun na naging final. And ongoing, during the production, yung principal photography, may mga ilang changes pa. Kasi lalo-lalo na pagdating sa mga dialogue, may mga words na Spanish na kunwari yung gusto ko. Hindi pwede yun dahil supposed to be talagang sariling atin. Pinapalitan namin ng mga nais ko. Imbis na gusto ko. Diba? Yung mga ganon, yung mga sigurado, dapat nakatitiyak. So, during the principal photography, during the shooting, may mga suggestions. Hindi lang ako, pati yung mga ibang artista tulad ni Piolo, ni Sid, at saka yung mga ibang kasama nating artista ron. So, it was talagang tuloy-tuloy yung kumbaga yung paano pa mas papagandahin yung resulta ng pelikula. Pero napansin ko, Bossing, siguro isa dun sa mga highlights ng The Kingdom, yung mga fighting scenes. Kasi syempre, bihira ka namin nakikita dun na may hawak-hawak ka na sandata tapos nakikipaglaban ka. Di ko na ikukwento ng buo. Pero gaano katagal yung training na ginawa nyo dun? Yung paghawak ng sandata, lahat. Meron kaming may coach kami, may trainer kami na magaling sa Filipino martial arts. Si Coach Jeric. Train niya kami, magkahiwalay kami ni Piolo. Parang once a week nagkikita kami. Pinupuntahan ako dito sa bahay. Siguro mga 3 hours yun na session. So mga 1 month yun. So once a week nagte-training kami. Kasi yung tamang sangga. Kung paano mo sasanggahin ng Filipino style ng martial arts na ginagamit sa Hollywood tulad ng mga pelikulang Jason Bourne, yung mga John Wick, basta punya lang usapan. Yun, Filipino martial arts ang gamit nila na hango sa arnis. Oo. Yun yung training namin ni Piolo, medyo talagang matindi. Seryoso talaga. Kaya pala dadalhin na rin kayo sa Los Angeles, no? Yung The Kingdom. Kasi pang international level na yung movie. Pero, ay, totoo yan. International release after the film fest dito sa ating bansa. Hindi lang sa Hollywood, hindi lang sa Amerika, kundi sa Europe din, sa Middle East, sa Canada. Marami, mahaba yung listahan Pero curious ako, Bossing, bago kayo mag-shoot, gaano katagal yung preparation? Kasi puno kayo ng marke. So iniisip ko, gaano katagal ginagawa yung mga tattoo? Costume, no? Oo. Usually, yung mga tattoo na nilalagay sa akin, kung may shooting, kung ano lang yung makikita, yun ang nilalagay. Pero there were 2 scenes there na kita yung katawan ko. Yes.
So dapat yun full body, pati paa, binti, pati hinlalaki. Meron. Hinlalaki. Lahat na. Sa paa, meron din. Mm-mm. Pagka yung full body, inaabot kami ng mga 4 na oras Ang pa tagal. na para matapos yung mga tattoo na yun. Oo. Ang ginagamit doon parang alcohol-based na pintura, in-air spray man tawag doon. Airbrush ang tawag doon. So isa-isa yun, medyo intricate yung design dahil hindi pwedeng basta-basta kung ano lang design ng maisip ng tattoo artist. May research na kasama yun Yes. may oo. dalawa kaming mga professor sa history ng Pilipinas, sa culture natin. Dalawa yung researchers namin na parating tinatanong, tama ba to? Kung sakaling umabot sa panahon ng 2024, okay ba to? Ganun. So, habang nagsushoot pala kayo, nag-aaral din kayo, bossing, no? Yung mga panahon ng lakan, ng mga umaluhokan, nagre-review kayo history. Alam mo yun, ha? Oo. Maulokan. Oo. Ako nga, first time kong na-encounter yung mga words na yun Oo. Yung mga punong babaylan, yung Diba? lakan. Pero ang Yung lakan, galing. alam na natin yun. Yung magat, yung mga raja. Marami akong na-encounter na bago at natutunan. Pero totoo ba, bossing, na habang nagsushoot kayo, inilalayo mo raw yung sarili mo dun sa ibang mga kasama mo to maintain your authority as lakan? Totoo ba yan? Totoo yun. Dahil katulad na kami ni Piolo, hindi naman kami magkaibigan dito So, mas mabuti yung hindi kami nagkikita. Kung magkita mo kami sa set, parang hi, hello lang, kamusta? Okay. Tapos magkikita na kami bago mag-take ng eksena. Kasi napakaseryosong pelikula. Yes. So, kailangan, seryoso ka doon sa gagawin mo. Seryoso ka doon sa kung paano mo atakihin yung role mo. At medyo may kabigatan yung role ko dahil isang hari na puno ng ibang nahahati yung damdamin niya sa kung paano patatakbuhin yung bansa, kung paano patatakbuhin yung sarili niyang pamilya, kung paano niya tatratuhin yung mga kanyang mga constituents, kung paano niya tatratuhin yung mga kanyang mga anak, tapos yung mga yung heritage niya, yung culture niya na dapat ganito ginagawa pero laban sa kalooban niya pero dapat niyang gawin dahil yun ang namana niya sa mga ninuno. Mahirap. So, dapat during the shoot, pagdating ko sa set, talagang wala nang pwedeng kumausap sa akin. Lakan na ako pagdating sa set. Oo. So itong bossing, itong istorya mismo ng pelikula at yung karakter mo, kung ating ihahambing sa mga pangyayari ngayon, maaari ba talaga nating masabi na yung nangyari noon, nangyayari pa rin ngayon? May mga elemento sa pelikula na nangyayari pa rin ngayon. Tulad ng social injustice. Kumbaga, yung mga mahihirap, lalo naghihirap. Yung mga nasa taas, lalong tumataas. Paano ba? Hindi naman kami pwedeng magbigay ng solusyon. Hindi naman sa Pilipinas lang nangyayari itong mga ganitong eksena, no? Kahit naman sa ibang bansa. So, kumbaga, it's just a reflection of what's going on and what could have been kung tayo'y hindi nasakop ng ibang dayuhan. So, nandyan yung mga touches of like yung human rights, social injustice, and more importantly, ang tema naman ng pelikula is family drama.
You know, it's more of a family drama. Yung plot na, yung istorya ang tinatakbuhan niya, on the side na lang yung mga reflection ng ating society ngayon. Katulad ng first scene, ito may kinalaman sa Oh, yeah. West Philippine Sea. Oo, ang ganda nun. Parang ganon. Ang ganda Parang nun. ganon. Kumbaga, pinakita yung in-establish yung kung gaano ka-powerful yung kaharian ng kalayaan. But more importantly, it boils down to family drama, kung sinong papalit kay Lakan dahil pagod na siya eh. Pagod na siya, marami siyang nararamdaman na pasakit sa buhay. Mabigat na yung ginto sa kanyang ulo. Yun yung nagpapayuko sa kanya na parang dialogue ko to nagpapayuko sa kanya sa mga Sinishare mo gawi na, at batas Oo. sa mga gawi at batas laban sa kanyang puso. Pero yung nga bilang ikaw nga yung mismong head ng angkan, ano ang aral nito? Sa lahat ng mga ama, sa lahat ng mga pinuno ng angkan o ng sa ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, ano ang aral nito, bossing? Ang aral nito sa tingin ko, Manong Ted, is yung pakikinig. Makinig sa hinaing ng mga tao. Amen. Makinig sa hinaing ng mga anak mo. At kasi minsan meron siyang si Lakan may tendency magsara. Kumbaga, hindi, ito ang natutunan ko sa aking mga ninuno. Ito ang dapat kong gawin dahil ito ang sinasabi ng aking mga ninuno. Pero hindi, dapat nakikisabay tayo sa panahon. Yung sabi ko nga, yung pakikinig sa mga problema, sa mga hinaing, sa mga kung may maganda kang nagawa, sa susunod, gandahan mo pa. Ganun lang kasimple. Boss Vic, ang sabi ngayon ng ating mga viewers dito dahil nga sa napakaganda ng reviews ngayon ng pelikulang ito, ngayon ba meron na kayong naiisip na panibagong serious role na naman para sa iyo? Hindi man siguro sa Film Fest, kung hindi sa darating na na bago man lang matapos ang kasalukuyang papasok na taon para sa isa pang Vic Soto na seryoso ang papel. Pag-iisipan kong mabuti, Manong Ted. Kukonsultahin kita. Mag-uusap tayo isang araw. Dahil yung pinagdaanan ko, hindi biro. Yung ilang buwan na aming pagtatrabaho dito sa pelikulang ito, hindi biro. It took too much of my time. It took too much of my emotions. Physically, mentally, and emotionally, medyo nakaka-drain talaga siya nakaka-drain. So, biro ko nga kay Piolo, sa susunod, gawa naman tayo ng comedy para ikaw naman ang mahirapan. Para siya naman mag-adjust. Siya naman ang mahirapan. Pero pag-iisipan ko mabuti. Kung merong magandang, kung may magandang script o konsepto, why not? Pero hindi lang dalawang isip, kundi 3-4 na isip ang gagawin ko. Nagmuni-muni ka talaga, bossing, kasi hindi may tatanggi na kapag hindi naman nangyari, mag-flop ang pelikula, di ba, nakataya ang pangalan mo dito sa tinanggap mong papel na ito, kaya ganoon ka kaseryoso dito dahil nga ang nakasalalay dito ay buong karir mo bilang isang veteranong artista. Oo, totoo yan, Manong Ted, dahil sa totoo lang, bago kami nag-premiere night, nag-usap kami ni Piolo, tinatanong niya ako, bossing, kumusta ka? Ako, ito, mga 5 araw na akong walang tulog. Dahil nandun ba yung kaba and excitement at the same time. Excited ako at the same time ninenervyos dahil nagampanan ko ba
nagampanan ba ng konsepto? Na itawid ba namin yung konsepto na ilang buwan naming pinag-usapan? Ilang buwan namin pinagtrabahuhan? So, nung pagkatapos ng premiere night, napanood ko na yung pelikula ng buong buo, nabawasan na yung kaba. Nadagdagan yung excitement. Yun. Pero siyempre, nandun ako doon sa, sabi nga ni Manong Ted na nakataya ang pangalan ng, hindi ko lang pangalan, kundi pangalan ng mga producer natin, ng MQuest, ng Ventures, na talaga namang, kumbaga, I can say na sumugal dito sa proyektong ito, no? Nakaka-nervous talaga na tatanggapin ba? Tatanggapin pa na walang patawa yung pelikula, walang komedya kahit nakatiting. At sa awa naman ng Diyos, tinanggap ng mga tao. At sabi ko nga sa sarili ko, ito yung award na pinakamataas na natanggap ko, yung mga reviews ng ating mga kababayan, yung nababasa ko yung mga ilan sa kanilang mga komento na magaganda at kumbaga, tanggal lahat yung pagod, tanggal lahat ng kaba, napalitan yung kaba ng kasiyahan at pasasalamat sa Diyos at sa ating mga kababayang manonood ng pelikulang Pilipino. So, bossing, itong pelikulang ito, kasama na yung ilang pa na mga dekalibring pelikula na naipalabas na nung una. Ito na ba ang hinihintay natin, bossing? Kasi hindi maitatanggi nung mga unang nagdaan na panahon, kapag binanggit mo ang Metro Manila Film Festival, ang kantsaw ng marami, di ba? Ang pula ng marami, puro slapstick. Puro walang walang quality, di ba? Yun ang kanilang kantsaw nung una eh. Oo, di ba? Pero ngayon, ikaw na sa'yo na manggaling, nag-evolve na ba talaga ang pelikulang Pilipino, particularly sa Film Fest? I will agree to that, Manong Ted, dahil nung una namin pinag-uusapan ito, sabi nga ni Direct Mike, parang nagbabago na yung actually nagbago na ang paningin ng mga pelikulang mga manonood ng pelikulang Pilipino. So ito may pagkakataon tayo na gagastusan natin ito, susugalan natin ito. It's a big gamble, no, on our part, na medyo step up naman tayo ng konti. Kumbaga, magpakita tayo ng may kalidad, ginastusan, magandang istorya na pwedeng ma-appreciate ng mga manonood. Kasi, yun nga, nabanggit nga ni Direk Mike Tubiera na sabi nga ni Manong Ted, nag-i-evolve. Nag-i-evolve na, naghahanap na sila ng mga may katuturan na pelikula. Hindi lang basta-basta kung ano-ano lang, no? Sabi nga, kung titignan mo yung lineup ng ating mga pelikula ngayon, talagang medyo nag-step up na ang mga producers. Ang problema lang minsan, pagkatapos ng awards, nadodoble yung mga nadodoble yung mga nangangantsaw, yung mga bashers. Siguro dapat gawan din ng yun. Sa akin lang, dapat gawan ng ayusin yung kahit papano. Katulad ng mga respeto natin, yung mga ako nire-respeto ko yung panlasa ng mga jurors. Kanya-kanya tayong panlasa eh. Minsan para sa'yo maganda, pero sa akin hindi maganda. Ako lang, dagdagan dapat ng transparency. Transparency yung, teka, paano nyo ba dinadjudge ito? Ano mang criteria ang ginagamit ninyo? Meron yan eh. May criteria yan eh.
Hindi naman katulad ng Oscars yan na sila lang nung bobotohan eh. Mga artista, mga producer. Meron silang college ng mga voters. Iba yung sa atin eh. So, dapat, siguro yung mga jurors, dapat from all walks of life. Kasi minsan may mga conflict of interest eh. Juror ka, pero may mga alaga ka artista. Mapapagbintangan kang bias noon. So, dapat maiwasan yung mga ganong pagkakataon. So, kumbaga, FOI bill, dapat ang... Pati yun. Dapat may FOI. Freedom of information. Ito mga jurors natin, dapat from all walks of life, may teacher, may doktor, may mga movie enthusiasts, may mga critics, may mga galing, may janitor, may academe, lahat na. may academe, may mga professor, may ganito. Tapos, pakilala mo, eto ang criteria ang gagamitin para matahimik yung mga, yung mga ibang kumukontra. Transparency. Oo nga. No? Sige. Ay, bossing, bago ka namin pakawalan, pahabol. Huwag na, tuloy na natin ito hanggang bukas. Kaso maubos yung oras eh. Marami pa nga sana akong tanong eh. Sige, Hindi, pahabol, may part 2 ba? Para kasi may ngayon cliffhanger dun pa sa lang, last part, Manong Ted. meron, may patikim, ha? May patikim eh. Parang John Wick 2. Medyo may question mark sa dulo. Yun nga eh. Yung part 2, abangan ninyo ang susunod na kabanata ng kaharian ng kalayaan. Ayun. Sige. So, Okay. Bossing Vic, kasi nga, ang producer nito, di ba, ang M-Quest, no? Oo. Sugal nga ito kasi, Boss Vic, di ba? Totoo. Oo. So, ano ang iyong masasabi sa lahat na nagtulong-tulong para mabuo ang dekalibreng pelikulang ito at sa lahat ng tumangkilik na at tatangkilik pa sa pelikulang ito? Go ahead, Bossing. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Siya yung nakatataas sa direktor ng ating Amen. ng ating kapalaran, kay Bathala. Salamat sa MQuest Ventures, sa APT, APT Productions, sa lahat sa aming direktor, sa lahat na nagtulong-tulong, sa aming mga writers, sa staff, sa crew, hanggang sa tiga-timpla ng kape. Maraming salamat. At ako'y buong pusong sumasaludo sa magandang produktong na gawa ninyo. Ako nga, sa totoo lang, Manong Ted, nung pinapanood ko yung pelikula, feeling ko, amateur ako doon sa mga kasama ko eh. Dahil ang gagaling nila. Ang galing ni Piolo, ni Sid Lucero, ni Christine Reyes, ni Sue Ramirez, at lahat ng mga supporting actors and actresses namin. Sila Ruby Ruiz, gagaling sila lahat. Ang aming cinematographer, si Shane Sarte, napakagaling. Kaya sa aming production designer, maraming salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nanood, sa lahat ng nagbigay ng magandang review. Maraming salamat po mula sa puso ng Lakan. Thank you very much. Ayun. Nako. Bossing. Sige po. Bossing. Yo. Lodi ka talaga. Lodi. Mana lang ako sa'yo. Brum. O, sige. Yeah. Salamat, Bossing. Thank you, Salamat thank na you. marami. Thank you, bossing. Mabuhay Thank you. ka. Mabuhay tayo. And Mabuhay ka na. congratulations. Thank you. You know, si Boss Vic Soto.